Hello Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. Mga Budget Peeps, kapag humihingi kayo ng baon o ng dagdag na pera, anong unang tanong ng mga magulang ninyo? Saan mo gagamitin ng pera? Hindi pwedeng sabihin na, Basta, secret! kailangan nyong ipaliwanag kung bakit nyo kailangan, magkano ang gagastusin, at sulit ba talaga? Minsan nga, parang thesis defense pa. At alam ba ninyo, ganyan din ang ginagawa ng gobyerno bago humingi ng budget para sa susunod na taon. Taon-taon, naghahanda ang Department of Budget and Management o DBM ng panukalang national budget na isusumiti sa Pangulo bago ito dalhin sa Kongreso. Pero hindi sapat na sabihin lang namin na ito po ang budget. Kailangan naming ipaliwanag. Bakit kailangan ng budget? Saan ito mapupunta? At paano ito mapapakinabangan ng bawat Pilipino? Kung nasusubaybayan ninyo ang mga nakaraang episodes, alam nating dumadaan muna sa masusing pagsusuri ang mga panukalang programa at proyekto ng ating mga ahensya, mula technical budget hearings hanggang sa Executive Review Board. Dito, tinitignan natin kung kailangan ba talaga ang programa, handa ba itong ipatupad, at karapat-dapat ba itong mapondohan. Kapag nakapasa na sa pagsusuri, saka pa lamang ito maaaring maisama sa tinatawag nating National Expenditure Program o NEP. Pero ano nga ba ang NEP? Akala ng iba, listahan lang ito ng mga gastusin ng gobyerno. Totoo ba? Well, hindi. Nakasaad dito kung magkano ang hinihinging budget ng bawat ahensya at kung aling mga programa at proyekto ang mapopondohan. Pero higit pa riyan, kasama rin dito ang mga kondisyon at patakaran kung paano dapat gamitin ang pondo. Sa madaling salita, ang NEP ay hindi lamang listahan ng mga numero. Isa rin itong komprehensibong plano kung paano gagamitin ng pamahalaan ng pera ng bayan upang maihatid ang mga serbisyong kailangan ng mamamayan. At ito nga ang nakakatuwa, Budget Peeps. Alam ba ninyo na ang 2026 National Expenditure Program na isinumite noong nakaraang taon ay may kapal na humigit kumulang 7 pulgada at may bigat na 10.7 kilo. Parang hindi lang budget document, pwede ring pang workout. Pero seryoso, ipinapakita nito kung gaano karaming impormasyon ang kailangang ihanda at suriin bago pa makarating sa Kongreso ang panukalang budget. Nahahati ang NEP sa 3 volumes. Nakapaloob dito ang mga panukalang budget ng iba't ibang departamento, ahensya at tanggapan ng pamahalaan. May isang volume din na nakalaan para sa mga special purpose funds, kabilang ang ilang alokasyon para sa mga government-owned at controlled corporations, gayon din ang ating mga local government units. Lahat ng volume ay meron ding general provisions o mga patakaran at kondisyong gumagabay sa tamang paggamit ng hinihinging pondo. Kaya bago pa man isumite ang panukalang budget sa Kongreso, sinisiguro muna ng DBM na kompleto ang mga impormasyong kailangan upang maipaliwanag at mapanindigan ang bawat hinihinging halaga. Pero Budget Peeps, hindi lang mga programa at proyekto ang kailangan pondohan. Kailangan din ng gobyerno ang mga taong magpapatupad ng mga ito. Dito pumapasok ang staffing summary. Sa staffing summary, nakalista ang bilang ng mga permanenteng posisyon sa national government na ating popondohan sa panukalang budget. Bakit ba ito mahalaga? Isipin ninyo, sa isang pampublikong ospital, maaaring may budget para sa gamot, medical equipment at bagong pasilidad, pero kung walang sapat na doktor, nurse, medical technologist at iba pang mga health workers, sino ang maghahatid ng serbisyo? Ganon din sa ating mga paaralan. Hindi sapat na may classroom, libro at computer. Kailangan din ng mga guro at iba pang mga personnel na gagabay sa ating mga mag-aaral. Ibig sabihin, hindi lang sinasabi ng national budget kung anong gagawin ng gobyerno. Ipinapakita rin ito kung sino ang mga kakailanganing tao upang maipatupad ang mga programa at maihatid ang ating mga serbisyo. Kung ang NEP ang plano ng pamahalaan, ang staffing summary naman ang nagpapakita ng mga taong tutulong
upang maisakatuparan ang planong ito. Dahil kahit gaano kaganda ang isang programa, hindi ito magiging matagumpay kung walang sapat at wastong mga taong magpapatupad nito. Kaya kapag narinig nyo ang National Expenditure Program, tandaan nyo, hindi ito simpleng listahan ng gastusin. Isa itong detalyadong plano kung papaano gagamitin ang pera ng bayan para sa mga programa, proyekto, serbisyo at mga taong kinakailangan upang maihatid ang mga ito. Dahil dito sa DBM, bawat piso may batayan. Bawat posisyon may gampanin. At sa bawat budget, dapat may serbisyong nararamdaman. May gusto ka pa bang malaman tungkol sa national budget? Mga terminong masyadong technical o prosesong hindi malinaw sa'yo? I-comment mo na yan at baka yan na ang susunod nating tatalakayin. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat naiintindihan ng bawat Pilipino. See you next week, Budget Peeps!